Hello mga kamyami, kamyawdi, kabarki at kapaw, milya. Panibagong video na naman po ang aking isishare sa inyo sa araw na ito. Pero bago yan, wag po natin kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like sa bawat video ang napapanood nyo sa channel na ito. At higit sa lahat, salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito ng aking mga alagang pusa. Well, ito ay isishare ko sa inyo para tayo ay maging aware at makatulong sa kapwa natin mga pet parent. So, itong video na ito ay kasalukuyang nagkakaroon ng sakit ang aking pusa na si July. Sa pagkakataong yan, hindi na siya kumakain, ayaw niya na kasi hindi nga siya makapupo at hindi na siya makawiwi. So, kailangan ko siyang painumin at pakainin at alam naman natin na kapag iyon ang hindi na ginagawa ng pusa ay hihina ang kanilang resistensya at hindi ito normal. Napakabait po ng pusa kong yan, si July. Siya ay 4 years old na. Siya ang isa sa pinakakauna-unahang kong pusa. Siya ay kapatid ni Abu, yung pusa kong isa. So, eto na nga tayo. Punta na tayo sa ating isi-share ngayon. Ito ay ang signs of kidney failure or symptoms. So, yung symptoms, kailangan nating maobserbahan lahat ito para tayo ay magka-idea kung ano ang mga dapat nating gawin at magawa na natin ng paraan. So, una dito sa mga symptoms or signs of kidney failure ay ang pagkauhaw, madalas na pagkauhaw ng ating mga alagang pusa. Oo, natutuwa tayo na malakas uminom ng tubig or mas healthy nga para sa kanila yon. Pero kapag sobra na at mayat-maya na ang pag-inom ng tubig, iba na po yun, hindi na po siya normal. At ang isa pa po na symptoms ay ang madalas na pag-ihi na hindi naman normal na mayat-maya na lang. Normally, ang mga pusa ko po umiihi after kumain or basta after kumain, kalimitan ganun o pati pagpupo ganun. So, kapag mayat-maya na, hindi na po normal yan. Pwede po nating tingnan yan kung may wiwi ba or wala. So, pagka wala, alarming na din yun, but walang wiwi. So, ang isa pang dahilan ay symptoms ay ang lethargy. Ang lethargy ay parang pagod sila lagi, nakahiga, at hindi sila interesadong maglaro o kahit tawagin mo, hindi interesado, kahit pa nagugutom yan. Ang isa pa ay ang weight loss. Yan, gagaan sila. Mapapansin nyo naman yan pag binubuhat sila or pag pumapayat. Yung build up ng katawan ay nag-iiba. Kasi nga, ayaw nga nilang kumain na. Kaya, gagaan talaga sila. Mawawalan ng gana, isa pa rin po yan sa symptoms ng pagkakaroon ng kidney failure. Nawalan silang ganang kumain, kahit ano pa yung ibigay nyo, wala silang gana kumain. Ang isa pang dahilan or symptoms ay ang bad breath. So, maaamoy naman natin yan pag kinikis natin sila. Kapag iba na yung amoy ng kanilang hininga, ay iyon na. So, nakita nyo dito sa video ito, ikat ko muna kayo na ayan, nagtatry siya magwiwi pero nahirapan talaga siyang umihi na. Diyan, tinignan ko kaagad, wala pong wiwi. Ayan, umalis siya. Nakailang parot parito siya dyan na walang wiwi, walang pupo, talagang binantayan ko as in wala. So, isa pa po ay yung pamumutla ng gilagid. Kapag namutla ang gilagid, as in whitish na siya or sobrang pale na. Yan ay isang senyales na sila ay may kidney failure na. At higit sa lahat, yung dehydrated na nga sila. Kapag hindi na kasi umiinom din ng tubig, dahil ayaw na nga nila uminom, madidehydrate, mamumutla ang gums. Yan, mawalan ng lakas. Ang isa pa ay
Opo, yung kanilang wait wiwi, lang, ha? kung umihi man, ay Wala natin. medyo may bula-bula na or cloudy. Oh, At nako, saka may masakit dugo. ito. Yan, talagang iyan Focus nakakaalarma sige, na mamaya, kapag may mamaya. dugo na Gagaling na ang yan, gagaling na. wiwi. Ano? Iba na po Inom yan, ulit kahit ng pupo, tubig. iba na po yan, basta may Laki dugo na ng ang tiyan mo, usapan. constipated ka na. Ang isa pa ay ang pagsusuka, yung vomiting. Hindi na normal yun kung sumusuka sila. Kasi either medyo normal pa kung may hairball lang or na-overfeed ang ating mga alaga. So kapag regular na ang pagsuka, hindi na po yan normal. Ang isa pang dahilan ay ang pagtatae or diarrhea. Kapag nagtae na sila na may kasamang blood, iba na rin po yan. Alarming na rin po yan. At ang kasunod natin ay ang iba na silang maglakad. Medyo paatras na, ganon, at masakit nga ang kanilang balakang or ayaw na nilang lumakad. Yan na, mga stiff na ang kanilang mga legs. Halos ayaw na nilang lumakad. Tapos, iba na rin yung kanilang pag meow-meow. Siyempre, pag masakit, iba yung tunog ng kanilang pag meow-meow. Alam mo naman yung kung may iniinda, kagaya po niya, dun sa unang part ng video, iba po yung kanyang pag-iyak humihingi ng tulong, ganyan. Kaya, kailangan maging aware tayo. So, kilala naman natin yung mga alaga nating pusa. So, kailangan maging aware tayo doon at i-observe natin kapag merong hindi normal ay gawan agad natin ng observation and gawan natin ng paraan. Kasi ang kidney failure daw, sabi dito sa Google, ay sa pusa ay chronic or acute. Sila ay chronic kidney failure can progress gradually over years. Hindi siya basta-basta nakukuha. Like, nabuo na lang siya sa tagal ng panahon. Like, sa pagkaintindi ko, UTI lang yan sa una. Hanggang sa pag hindi na-address na maayos at ganun pa rin yung ating lifestyle na ginagawa sa ating mga pusa at diet ay talagang over years ay mabubuo talaga at magkakaroon ng blockage na maglilid nga sa kidney failure. Hindi lang natin na notice sa mga early sign kasi nga akala natin normal lang ganyan, pero eto nga video na ito ay sinare ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea na ma-observe kung sakali man yung early signs. Pwede naman kasi silang i-test kung severe na ba ito or meron lang UTI or ma-assess kung magagamot naman po yan for sure. So, yan po yung mga symptoms at signs na may kidney failure ang ating mga alaga. So, ang advice ko lang ay maging mapag-suri tayo at mapagmatsyag. Bigyan natin ng oras ang ating mga alaga dahil tinuturi nga natin silang pamilya at mag-save tayo ng pera para mayroon tayong pampagamot sa ating vet dahil karapatan naman nilang maipagamot. Medyo may kamahalan nga lang. Sige na, sleep na, At higit sa lahat ay yan, very good. mahalin lang natin sila, alagaan, bigyan ng tamang pagkain. Pwede naman tayong kalabasa or mga nilagang gulay, isda, atay. Kasi nakukuha talaga yan sa dry food, sa kanilang diet na kinakain. Doon po nakukuha yan. Tapos syempre, bigyan din natin ng mga vitamins. Pero hindi rin naman po natin good night na. Masisisi ang bawat isa kasi hindi naman lahat kayang mag-provide ng pera. Kaya kung ano na lang, minsan yung meron yun ang napapakain, which is hindi na nga tama. Wala naman po magagawa yung mga alaga nating pusa kasi hindi naman sila nakakapagsalita. Yan sila. Kung anong ihain mo, kakainin. Yun. So, nakakaawa din sa part nila. At yun, maraming salamat po sa panonood. Salamat dahil umabot kayo sa dulo. At wag po kalimutang i-like or mag-subscribe. Kayo mga kamyawmi, kamyawdi, tingnan nyo mabuti. 1, 2 symptoms pa lang
idala na po natin sa vet or gawa na natin ng paraan. Huwag nating ipagsawalang bahala dahil ang mga alaga natin ay hindi nakapagsasalita, at gawa natin ng paraan. I-support natin all the way ang ating mga alaga kaysa sa magsisi tayo sa huli. Mahirap ang buhay pero masakit po kapag nakikita natin sila ay nahihirapan. So, sana ay may napulot kayo dito sa videong ito, at paulit-ulit kong sinasabi na maging responsable tayo, na naging aral na sa akin yan na maging responsableng pet owner. So, yun lang po, hanggang sa susunod na mga video. Maraming salamat. Feel free to Model ka, comment model. your suggestions or your Model ka, model. experiences. Meow meow.